Thank you so much po, Sir Danny. And ayan, as a request po ng ating Director 3, pwede po ba kaming makahingi ng kaunting sharing sa ating po? Unahin po muna natin ang ating President 1 Star, Mr. Aurelio Daiso. Recording in Sir progress. Aurelio, magandang buhay. Nandito po kayo sa loob. Pwede kayong makapag-share ng kaunti regarding sa ating C1 token. And we know na napakarami niyo pong mga token dyan. So ano po masasabi ninyo sa ating bagong news mula po sa Dubai from Ma'am Lynn Reyes? Yes, hello. Good evening mula dito. Good evening, Ma'am Beth, Lines, at sa lahat ng mga naririto. So, on my side, syempre, masaya ako, hindi dahil marami akong C1 token or meron akong marami sa aking account, pero natutuwa at nasisiyahan ako na bawat membro ng C1 ay mayroon ng pagkakataon upang magkaroon ng tinatawag nating C1 token. Dahil alam natin na once yan ay magiging token yung ating mga old bonuses tulad ng C1 rewards, yung ating bang mga DPN shares, yung ating loyalty points. Titignan lang natin kung ano ba yung mechanics na upang yung mga bonus sa nakaraan ay magiging C1 token. Alam natin na magiging pera na yan. And as a leader sa nakaraan, I do not know kung totoo lang ito sa akin or sa ating lahat. Parang ako'y naging shock absorber ng mga negativity ng team dahil sabi nila scam si Crowd1 at sabi nila ako daw yung nag-introduce sa negosyo na walang kabuluhan at lagi nila akong sinisisi dahil sa failure nila kay Crowd1. Pero doon sa ating update na nakita natin na yung si Felix Binstone mismo ng Planet IX ang token designer ng ating C1 token, wala na tayong duda na hindi magiging prosperous yung ating C1 token. So iwan ko lang kung sasabihin pa natin ngayon na kasalanan ng nag-invite sa atin or sisisihin pa natin yung mga nag-introduce sa atin ng C1 business kung yung atin namang account ay meron tayong makukuhang cash. So siguro may iba na yung ano nila. So sisisihin na tayo na pinasubo na natin silang kumita ng pera. So may iba na yung ina-observe natin na hindi na yung negativity, pero we will be expecting in the coming months, the coming years, na marami nang magpapasalamat sa mga leaders ng C1 na nanatiling naniwala na kahit man yung iba medyo na mahinga ng konti, yung iba syempre nagnegosyo upang kumita, yung iba nagtrabaho upang kumita dahil nga dumaan tayo sa karanasan na kung saan tayo din ay tested sa ating ginagawa. But I know for one thing na marami ding magpapasalamat sa atin bilang nag-introduce ng ating C1 kasi nakikita nga natin yung kahalagahan ng ating C1 token magagamit natin sa lahat ng mga produkto ng Crowd1. Tulad nga yung matagal ng ating pinakahihintay si Metaverse, nakita natin doon sa mga nangyayari ngayon na meron ng tinatawag na integration ng ating C1 doon sa ating Metaverse na kung saan magagamit din natin si C1 hindi lamang kay Planet IX pero magagamit din natin sa ibang produkto. And we will be expecting development sa ating C1 token, yung gamit ng C1 token natin. And I know for one thing na marami nang magiging masaya at magsisimula ng magpasalamat kay C1. And ako mismo nga is nabigyan ako ng buhay nung nakita ko yung mga updates na lumalabas, nagpa-pop up sa social media. And kanina lang nakita ko yung tungkol sa ating mga designers ng ating token
at yung paano siya i-connect kay Metaverse. Kasi marami yung sa aming case kasi maraming nagpapa-refund ng kanilang mga packages. Sabi, ginamit daw namin ang pera nila, pero makikita natin yung in the end they will be appreciating naman si C1 pag nagiging C1 token talaga yung ating mga old bonuses. So from here, from the Republic of the Philippines, Ray Daiso reporting, back to you, Ma'am Beth Linas, and back to you, Sir Danny and Sir Eddie Onya. Okay, thank you so much. Thank you so much po, Sir Aurelio. Maraming salamat po. Sir Aurelio.